Ako si Andrea at isa sa mga hindi ko malilimutan sa aming bayan ay ang pagdiriwang ng simbang gabi. Kumpleto ang lahat, ang malamig na simoy ng hangin, ang mga parol na kumikislap sa bawat kanto, at ang mga tao na nagkukumpulang parang mga bituin sa kalangitan. Ngunit ang gabi ng simbang gabi ay hindi lamang tungkol sa mga magagarang ilaw at masasayang kanta. Ito rin ay isang pagkakataon para sa mga hindi inaasahang pagkikita. Nang gabing iyon, habang ako'y naglalakad patungo sa simbahan, naramdaman ko ang kakaibang kaba. Lumipas na ang ilang taon mula nang huli kong makita si Miguel. Noong bata pa kami magkaibigan, halos hindi mapaghiwalay. Ngunit sa paglipas ng panahon, tila nagbago ang ihip ng hangin. Ang dati naming koneksyon ay parang unti-unting naglaho sa alikabok ng nakaraan. Habang papalapit ako sa simbahan, nakita ko ang isang pamilyar na silweta. Siya nga si Miguel. Ang kanyang mga mata ay tila may hinahanap. Nagtagpo ang aming mga mata at sa isang saglit, bumalik ang lahat. Ang mga tawanan, ang mga laro, at ang mga pangakong sa kalaunan ay tila naging usok na lamang sa hangin. Andrea, bungad ni Miguel. May bahid ng pag-aalala sa kanyang tinig. Kamusta ka na? Bumalik ang saya sa puso ko, ngunit may halong kaba. Mabuti naman ako, Miguel. Ikaw? Maayos naman, sagot niya habang tila nag-aalangan. Naalala mo pa ba ang mga simbang gabi natin noon? Oo, naalala ko. Ang mga gabi na puno ng saya, ang mga lihim na bulong sa hangin ng Pasko. Ngunit sa ilalim ng mga alaala na iyon, may isang lihim na hindi ko pa rin mawari. Isang damdaming hindi ko maipaliwanag. Oo, naalala ko, sagot ko. Ang dami nang nagbago, ano? Nagpatuloy kami sa pag-uusap habang kami nanonood sa mga tao na pumapasok sa simbahan. Ang mga magkasintahan, ang mga pamilya, at ang mga kaibigan na nagtatawanan. Ngunit kami nanatiling nakatayo, tila nag-aabang, sa kung ano ang susunod na mangyayari. May gusto sana akong sabihin sa iyo, Andrea, biglang sabi ni Miguel at naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. May kung anong bumabagabag sa kanya. Matagal ko nang gustong ipagtapat ito. Ang puso ko'y kumabog. Ano kaya ang lihim na ito? Ano ang kanyang magiging pahayag? Sa likod ng kanyang mga mata, may isang damdaming tila nagkukubli sa dilim. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, biglang may dumating na isang babae. Siya ay maganda, may mahaba at makintab na buhok na tila ipininta ng liwanag ng buwan. Lumapit siya kay Miguel at nagsimulang magsalita, ngunit hindi ko siya marinig. Ang mga tunog ng kampana at mga tao sa paligid ay naging usok na lamang sa aking pandinig. Anong nangyayari, Miguel? Tanong ko, tila nabibitin sa kasagutan. Huminga siya ng malalim at sa kanyang mga mata, may isang lihim na unti-unting nagbubukas. Sa mga sandaling iyon, alam kong ang aming pagkikita ay may daladalang pagbabago. Ang aming nakaraan ay tila nagbabadya ng isang bagong yugto. Sa likod ng mga mata ni Miguel, may isang damdaming hindi ko mawari. At ang gabi ng simbang gabi ay naghatid ng isang katanungan na hindi ko alam kung saan patungo. Sa simbang gabi, ang lamig ng hangin ay tila mas tumatago sa balat, nagdadala ng kakaibang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Sa kabila ng ningning ng mga parol na naglalaban-laban sa madilim na kalangitan, nararamdaman ko pa rin ang bigat ng mga nakalipas na taon. Hindi ko inaasahan na makikita ko si Daniel sa ganitong pagkakataon. Ang dating matalik na kaibigan, ang taong minsang naging bahagi ng bawat araw ko, ngayon ay nakatayo sa harapan ko, tila ba isang estranghero na nagtataglay ng pamilyar na ngiti. Sa simula, nag-alangan akong lapitan siya. Ngunit ang mga alaala ng aming kabataan ay nag-uudyok sa akin. Ang mga tawanan, ang mga gabing nagpupuyat kami sa ilalim ng mga bituin, ang mga lihim na ibinubulong sa hangin, lahat ng iyon ay bumabalik sa akin. Hindi ko na matiis ang distansya, kaya't lumapit ako sa kanya. Daniel! Tawag ko, pilit na tinatanggal ang kaba sa aking boses. Nagulat siya, ngunit agad namang bumalik ang kanyang mangiti.
Ana, hindi ko akalain na makikita kita dito. Ang kanyang boses ay tila musika sa aking pandinig, isang himig na matagal ko nang hindi naririnig. Nagpatuloy kami sa pag-uusap, sinariwa ang mga alaala ng aming kabataan. Nalaman ko na nagpunta siya sa ibang bansa upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral, isang bagay na palaging pinangarap niya. Ako naman, na natili sa aming bayan, nagpatuloy sa buhay na tila walang pagbabago. Habang nag-uusap kami, nararamdaman ko ang unti-unting pag-init ng aking loob. Ang damdaming matagal kong iniligpit ay muling bumabalik, umaalab sa ilalim ng mga ilaw ng simbahan. Ngunit sa kabila ng kasayahan ng muling pagkikita, may bahagi sa akin na nag-aalinlangan. Ang takot na baka ang muling pagbabalik ay magdulot ng sakit na dati ko nang naranasan. Sa kalagitnaan ng misa, isang pamilyar na awitin ang nagpatigil sa aking pag-iisip. Ang kantang madalas naming pinapakinggan habang magkasama kami ni Daniel. Ang mga nota nito ay tila naglalakbay sa malamig na hangin, dinadala ang damdamin ng nakaraan. Nagkatinginan kami, parehong nagulat sa pagdating ng alaala. Naalala mo pa rin pala? Bulong ni Daniel. Tumango ako, hindi makapagsalita. Sa ilalim ng kumukuti-kutitap na liwanag ng mga parol, isang tanong ang bumabalot sa aking isipan. Ano nga ba ang tunay na dahilan ng kanyang pagbabalik? Gusto kong itanong, ngunit pinili kong itago ang katanungan sa ilalim ng mga ngiting pilit kong binuo. Ang misa ay patapos na nang biglang may lumapit sa amin. Isang babae, maganda, maputi, at tila ba kakikilala lang ni Daniel. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng biglaang pag-aalinlangan sa aking puso. Nagpakilala siya bilang si Leila, ang kasintahan ni Daniel. Ang mga salita niya ay tila mga punglo na bumaon sa aking pandinig. Hindi ko akalain na makikilala kita, Ana. Madalas kaikwento ni Daniel, sabi niya habang nakangiti. Nagulat ako. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sitwasyon. Ang mga mata ni Daniel ay tila ba may gustong ipabatid, ngunit hindi ko magawang intindihin. Ang saya ng muling pagkikita namin ay biglang naglaho, napalitan ng malamig na hangin ng pag-aalinlangan. Sa kabila ng lahat, pilit kong pinanatili ang aking ngiti. Oo, matagal na kaming magkaibigan ni Daniel. Ngunit sa loob ko, nag-aalab ang damdamin ng pagkabigo. Hindi ko akalain na sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng puwang sa pagitan naming dalawa na hindi ko na maabot. Ang babae na kanyang kasama ay tila simbolo ng mga pangarap na hindi ko na matutupad. Habang papalabas kami ng simbahan, ramdam ko ang bigat ng sitwasyon. Ang mga hakbang ko ay mabagal, tila ba nag-aalinlangan sa bawat galaw. Si Daniel ay patuloy na nagkukuwento, ngunit ang mga salita niya ay tila ba lumilipad sa hangin, hindi ko maabot ang kahulugan. Ang malamig na simoy ng hangin ay nagpatindi sa pakiramdam ng pag-iisa. Sa huli, nagpaalam kami. Ang ngiti ni Daniel ay puno ng pag-asang muling magkikita. Ngunit sa likod ng aking ngiti, nararamdaman ko ang sakit ng pagkabigo. Ang simbang gabi ay natapos, ngunit ang pag-aalab ng aking damdamin ay patuloy na umaalipin sa akin. Habang naglalakad pa uwi, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalik sa aking isipan. Ano nga ba ang dahilan ng muling pagkikita namin? Sa kabila ng kanyang nangiti, nararamdaman ko ang pahiwatig ng isang lihim na hindi niya magawang sabihin. At sa aking puso, isang pag-asa ang umusbong. Baka sakaling sa susunod na simbang gabi, ang mga tanong ko ay magkaroon ng kasagutan. Ngunit sa ngayon, kailangan kong tanggapin ang katotohanan. Ang muling pagkikita namin ay hindi katulad ng inaasahan ko. Ang simbang gabi ay nagdulot ng bagong alaala, ngunit ang mga pangarap ay hindi nagkaroon ng katuparan. Sa kabila ng lahat, umaasa akong ang mga parol na nagbigay liwanag sa langit ay magdadala rin ng liwanag sa aking puso. Isang malamig na gabi ng Disyembre, ang mga ilaw ng parol
ay kumikislap sa kadiliman ng paligid habang ang simoy ng hangin ay nagdadala ng amoy ng suman at bibingka. Sa harap ng simbahan, nagkatagpo kami ni Miguel, ang matalik kong kaibigan mula pagkabata. Sa kabila ng ilang taon na naming hindi nagkikita, tila walang nagbago sa kanya. Ang kanyang mga mata ay may parehong sinag na nag-aanyaya ng kasiyahan, subalit may bakas ng pag-aalala na hindi ko pa nakikita noon. Maya! Bati niya sa akin. Ang nangiti niya ay sapat na upang tunawin ang lamig ng gabi. Miguel! Tugon ko sabay yakap ng mahigpit. Ang pakiramdam ng muling pagkikita ay parehong masaya at nakalilito. Maraming tanong ang bumumbalot sa aking isipan, ngunit pinili kong isantabi muna ito. Sa sandaling iyon, gusto kong maramdaman ang kasayahan ng muling pagkikita. Habang naglalakad kami papasok sa simbahan para sa simbang gabi, hindi ko maiwasang mapansin ang pagbabago sa kanyang anyo. Si Miguel, na kilala kong palaging puno ng buhay, ay tila may dinadala sa kanyang puso. Sa kabila ng masiyang usapan, may mga saglit na nawawala ang kanyang ngiti at ang kanyang mga mata ay tila nagkukubli ng lihim. Sa loob ng simbahan, habang ang pari ay nagsasalita tungkol sa pag-asa at pagmamahal, naramdaman ko ang bigat ng katahimikan sa pagitan namin. Parang may mga salita kaming gustong sabihin, ngunit parehong nag-aalangan. Matapos ang misa, naglakad kami sa gilid ng plaza na puno ng mga tao. Ang mga ilaw ng mga tindahan ay nagbibigay liwanag sa aming paligid. Matagal-tagal din tayong hindi nagkita, ano? Sabi ni Miguel habang lumilingon sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng emosyon na hindi ko mabasa. Oo nga ang dami ko nang namiss na kwento mula sa'yo. Sagot ko, sinusubukan kong gawing magaan ang usapan. Maya, may isang bagay akong gustong sabihin sa'yo. Ang kanyang tinig ay seryoso, at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagtaas ng tensyon sa paligid. Anong bagay yon? Tanong ko, kahit alam kong magiging mahirap ang susunod na mga salita. Alam mo, matagal ko nang gustong sabihin ito. Nag-atubili siya, pero sa wakas ay nagpatuloy. Mahal kita, Maya. Matagal ko nang nararamdaman ito, pero hindi ko alam kung paano sasabihin. At sa mga nakaraang taon, sinubukan kong kalimutan, pero bigla ang pagbugso ng damdamin. Hindi ko inaasahan ang kanyang pag-amin. Ang aming pagkakaibigan ay palaging simple. Walang komplikasyon, pero sa isang iglap, nagbago ang lahat. Ang damdamin ko ay parang alon, may halong tuwa, takot, at pag-aalinlangan. Miguel, hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ang tanging nasabi ko habang ang puso ko ay kumakabog. Mahalaga ka sa akin, pero hindi ko alam kung... Bago ko pa man matapos ang aking sasabihin, napansin ko ang isang pamilyar na mukha sa gilid ng plaza. Si Ana, ang dati kong kaibigan na naging dahilan ng distansya namin ni Miguel. Ang kanyang presensya ay nagdala ng bigat sa aking dibdib. Naglakad siya papalapit sa amin, ang mga mata niya ay nakatutok sa amin ni Miguel. Uy, Maya, kamusta? Ang tagal nating hindi nagkita. Bati niya, ang nangiti niya ay puno ng pagkukunwari. Ana. Ang pangalan niya ay tila bumagsak sa aking bibig, puno ng nakaraang alaala. Long time no see, Miguel, sabi niya, at ang mga mata ni Miguel ay nagbago. Mula sa pagiging masaya, naging malamig at mapanuri. Habang nag-uusap kami, naramdaman ko ang tensyon sa pagitan ng tatlo. Ang nakaraan ay tila muling bumabalik at ang mga sugat na akala naming gumaling na ay muling nanariwa. Habang nag-uusap kami, biglang umalis si Miguel, ang mukha niya ay puno ng emosyon na hindi ko mabasa. Iniwan niya kami ni Ana na nakatayo sa gitna ng plaza. Ang paligid ay puno ng kasayahan ng Kapaskuhan, ngunit ang aming mundo ay tila umikot sa ibang direksyon. Maya, hindi ko alam na nandito si Miguel. Hindi ko intensyon na guluhin kayo. Sabi ni Ana, ang kanyang tinig ay puno ng pagsisisi. Ana, hindi mo kasalanan.
Pero kailangan kong kausapin si Miguel, ang sabi ko. Ang puso ko ay puno ng pagkalito. Habang lumalayo ako, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin sa aking mukha, ngunit ang init ng damdamin ko ay hindi mapigilan. Ang aming pagkakaibigan ni Miguel ay nasa panganib at hindi ko alam kung paano ito ililigtas. Ang simbang gabi na puno ng pag-asa ay naging simula ng isang komplikadong kwento. Sa gitna ng plaza, nakita ko si Miguel na nakaupo sa isang bangko. Ang mga mata niya ay nakatingin sa malayo. Tila may hinahanap na kasagutan sa dilim ng gabi. Lumapit ako sa kanya. Ang hangin ay puno ng tensyon at pag-asa. Miguel, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa atin. Pero alam ko na mahalaga ka sa akin. Ang sabi ko, ang boses ko ay puno ng pag-aalinlangan. Tumingin siya sa akin, ang mukha niya ay puno ng damdamin. At sa sandaling iyon, alam kong ang aming pagkakaibigan ay hindi na magiging katulad ng dati. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang pag-asa na sa kabila ng lahat ng pagsubok, may liwanag pa rin sa dulo ng daan. May isang bagay akong kailangan ding sabihin sa iyo, Maya. Ang sabi niya, ngunit bago pa niya ito masabi, biglang may dumating na tawag sa kanyang telepono. Nagbago ang kanyang ekspresyon, mula sa pagkalito, naging pagkabigla. Maya, kailangan kong umalis. May emergency sa bahay. Ang sabi niya, ang boses niya ay puno ng pagmamadali. Habang lumalayo siya, naramdaman ko ang bigat ng hindi natapos na usapan. Ang gabi ay puno ng kasayahan, ngunit sa aming dalawa, may mga tanong na hindi pa nasasagot. Sa kabila ng pag-asa ng Pasko, alam kong ang kwento namin ni Miguel ay hindi pa tapos at sa kabila ng mga pagsubok, patuloy pa rin kaming maghahanap ng kasagutan sa aming mga puso. Ang malamig na simoy ng hangin ng Disyembre ay bumalot sa akin habang naglalakad ako papunta sa simbahan para sa huling gabi ng simbang gabi. Ang mga ilaw ng parol na nakasabit sa mga kalsada ay nagbibigay liwanag sa madilim na daan. Ngunit tila hindi nito matanggal ang bigat na aking nadarama. Sa bawat hakbang ko, bumabalik sa akin ang mga alaala ng nakaraang mga gabi. Ang mga pag-uusap, ang mga ngiti, at ang mga hindi inaasahang damdaming nabuo sa pagitan namin ni Miguel. Si Miguel, ang matalik kong kaibigan mula pagkabata, ay palaging nandiyan para sa akin. Nagbago ang lahat nang bumalik siya mula sa Maynila para sa bakasyon. Hindi ko inaasahan na sa paglipas ng mga taon, may nadarama pala akong higit pa sa pagkakaibigan. Ngunit sa mga gabing nagdaan, unti-unti kong naisip na marahil ay ako lang ang nakakaramdam nito. Sa bawat pag-uusap namin, ramdam ko ang kanyang pagkabahala, ang kanyang pag-aalala, ngunit tila may distansya sa kanyang mga mata na hindi ko maipaliwanag. Nang makarating ako sa simbahan, nakita ko siya na nakatayo sa gilid, nakatingin sa altar. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng mga tanong, tila may hinahanap na kasagutan. Nilapitan ko siya at nang makita niya ako, ngumiti siya ng bahagya. Merry Christmas, Ana, bati niya sa akin, ngunit ramdam ko ang lungkot sa kanyang boses. Merry Christmas, Miguel, tugon ko. Anong ginagawa mo rito mag-isa? Nag-iisip-isip lang, sagot niya, madaming nangyari nitong mga nakaraang araw. Tumango ako, nauunawaan ang kanyang nais ipahiwatig. Ang mga nakaraang gabi ng simbang gabi ay puno ng mga pagtatapat. Hindi lamang ng mga damdamin kundi pati na rin ng mga pangarap at alalahanin. Marami kaming napag-usapan mula sa kanyang mga plano sa Maynila, sa kanyang pag-aalala sa pamilya, at sa mga bagay na bumabagabag sa kanyang isip. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, nararamdaman ko ang isang piraso ng puzzle na hindi ko mahanap. Miguel, may gusto ba akong malaman? Tanong ko, umaasa na marinig ang katotohanan mula sa kanya. Huminga siya ng malalim at tumingin sa akin ng diretso. Ana, gusto kitang kausapin tungkol sa isang bagay na matagal ko nang iniisip. Nararamdaman ko ang kabog ng aking dibdib. Tila ang oras ay bumagal. Ano iyon, Miguel?
Alam mo ba kung bakit ako bumalik mula sa Maynila? Tanong niya at ako'y natigilan. Hindi lamang para sa bakasyon. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Ang aking isip ay puno ng iba't ibang senaryo. Ngunit ramdam ko na ang kanyang susunod na sasabihin ay magbabago sa lahat. Ana, bumalik ako dahil gusto kitang makasama. Hindi lang bilang kaibigan, kundi higit pa roon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa, ngunit may kaba sa kanyang tinig. Ngunit habang nandito ako, napagtanto ko na marami pa akong kailangang ayusin sa sarili ko. Hindi ko magagawang maging tapat sa iyo hanggat hindi ko pa ito nagagawa. Ang mga salitang iyon ay tila bigla akong sinampal ng katotohanan. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman, galit, lungkot o pagkabigo. Sa likod ng kanyang mga salita, nararamdaman ko ang kanyang pagmamahal, ngunit kasabay nito ang kanyang takot na hindi pa siya handa. Miguel, naiintindihan ko, sagot ko, kahit pa ang puso ko ay nagdurugo. Ngunit hindi ko rin maitatago ang sakit na nararamdaman ko. Sa bawat salitang binitiwan ko, nararamdaman ko ang pagkaputol ng isang bagay na mahalaga sa amin. Ang mga pangarap na nabuo sa aking isip ay naglaho, ngunit sa kabila ng lahat, nandoon pa rin ang pag-asa. Miguel, ano ang plano mo ngayon? Tanong ko, umaasa na may sagot siyang maibibigay. Ana, kailangan kong bumalik sa Maynila, sagot niya, puno ng determinasyon. May mga bagay na kailangan akong ayusin, ngunit pangako, babalik ako. Ang kanyang pangako ay tila isang patalim na bumaon sa aking puso, ngunit alam kong ito ang tama. Sa likod ng kanyang mga mata ay naroon pa rin ang pag-asa, ang pagnanais na maging mas mabuting tao para sa akin. Habang papalapit ang pagtatapos ng misa, naramdaman ko ang kanyang kamay na hawak ang aking kamay. Ana, pangako, babalik ako kapag handa na ako. Habang naglalakad kami palabas ng simbahan, nararamdaman ko ang lamig ng hangin na bumabalot sa amin. Ngunit tila ang init ng kanyang kamay ay nagbibigay sa akin ng pag-asa. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, alam kong mahaba pa ang aming tatahakin. At sa paglabas namin sa pinto, sa likod ng mga ilaw ng parol, isang anino ang lumitaw sa aming harapan, isang taong kilala namin ngunit hindi namin inaasahan. Ang kanyang presensya ay nagdala ng isang bagong misteryo, isang bagong yugto sa aming kwento na hindi namin inaasahan. Ang takbo ng mga pangyayari ay tila isang cliffhanger na hindi namin inaasahan. Sa pagdating ng bagong taon, alam kong hindi lamang ang aming pagkakaibigan ang susubukin, kundi pati na rin ang mga pangarap at pag-asa na bumabalot sa aming mga puso. Nang sumapit ang ikalimang gabi ng simbang gabi, tila mas malamig ang simoy ng hangin kumpara sa mga nakaraang araw. Nakaipit sa pagitan ng makakapal na ulap ang buwan, nagtatago ngunit nagbibigay pa rin ng bahagyang liwanag na para bang sumasabay sa kalituhan ng aking damdamin. Muli kong sinubukang itago ang aking kaba sa ilalim ng aking makapal na jacket habang naglalakad papunta sa simbahan. Hatid ng bawat yapak ang mga alaala ng aming kabataan, ng mga panahong ang mundo ay simple at puno ng pag-asa. Siya, ang aking pinakamatalik na kaibigan, ay dumating sa bayan matapos ang ilang taong pagkawala. Sa unang 4 na gabi ng simbang gabi, tila bumalik kami sa nakaraan. Ang mga tawanan at kwentuhan ay parang walang bahid ng pagbabago, ngunit alam kong may kung anong naglalaro sa aming pagitan. Nandun ang mga katagang hindi masabi, mga damdaming hindi maipaliwanag. Nandun din ang mga tanong na naglalayag sa hangin. Ano ba talaga kami ngayon? Sa pagdating ko sa simbahan, nakita ko siyang nakatayo sa ilalim ng puno ng nara, tila ba nag-aabang. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa liwanag ng mga parol na nakasabit sa paligid. Merry Christmas! Bati niya, kasabay ng isang ngiti na palaging nakakapawi ng lamig. Merry Christmas! Sagot ko,
pilit na ikinukubli ang aking kaba sa pamamagitan ng isang ngiting pilit. Habang nagsisimula ang misa, kami naupo sa isang sulok malapit sa altar. Ang bawat salita ng pari ay tila musika, ngunit ang aking isipan ay lumilipad, puno ng mga alaala at posibilidad. Sa gitna ng misa, bigla niyang hinawakan ang aking kamay. Isang simpleng galaw na nagdala ng mga alon ng emosyon sa aking puso. Hindi ko alam kung paano ko iyon isasalin sa mga salita. Pagkatapos ng misa, naglakad kami palayo sa simbahan, papunta sa isang maliit na parke na madalas naming puntahan noon. Ang mga bituin ay nagsimulang magpakita, nagbibigay ng liwanag sa aming tahimik na paglalakbay. Nang makarating kami sa parke, umupo kami sa isang bangko na yari sa kahoy, marupok ngunit may kwentong dala ng panahon. Alam mo, nagsimula siyang magsalita. Ang dami ko nang gustong sabihin sa iyo mula pa noon. Tumigil siya sandali, tila nag-iisip kung paano bibigkasin ang mga susunod na salita. Noong umalis ako, akala ko madali. Akala ko kaya kong iwan lahat. Pero sa bawat araw na lumipas, naisip ko na may kulang. Ang kanyang mga salitay tila espada na humiwa sa aking puso. Alam kong ito na ang sandali, ang oras na matagal ko nang hinihintay, ngunit iniiwasan. Ako rin, sagot ko, pilit na pinipigilan ng luha. Ikaw ang kulang. Nagkatitigan kami, at sa sandaling iyon, tila naglaho ang lahat ng bagay sa paligid. Ang tanging naririnig ko ay ang pintig ng aking puso. Ang tanging nararamdaman ko ay ang init ng kanyang kamay sa aking palad. Ngunit bago pa man namin masambit ang mga salitang dapat ay kanina pa nasabi, biglang bumuhos ang ulan. Isang hindi inaasahang ulan sa gitna ng malamig na Disyembre. Tumakbo kami patungo sa isang maliit na silungan, puno ng tawanan at sigawan, habang pilit na nilalampasan ang biglaang pagbuhos ng ulan. Nang makarating kami sa lilim, parehong basang-basa, hindi ko maiwasang mapatawa. Laging may twist kapag kasama kita, sabi ko, habang pinipiga ang basang damit. Ngumiti siya, ngunit may kung anong lungkot sa kanyang mga mata. Alam mo, minsan kailangan talagang mabasa para magising. Aniya, naguluhan ako sa kanyang sinabi, ngunit bago ko pa man maitanong kung ano ang ibig niyang sabihin, may tumunog na telepono. Kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa at ang pagbabago sa kanyang mukha ay hindi ko malilimutan. Kailangan ko nang bumalik, sabi niya, hindi makatingin ng diretso sa akin. Bumalik? Saan? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Sa Maynila, may emergency sa trabaho. Tumigil ang mundo ko sa sinabi niyang iyon. Sa isang iglap, ang lahat ng saya ay napalitan ng pag-aalala at takot. Kailan ka babalik? Tanong ko, umaasang ang kanyang sagot ay magbibigay liwanag sa aming sitwasyon. Ngunit sa halip, ang kanyang sagot ay tila patalim na humiwa sa aking puso. Hindi ko alam. At doon, sa ilalim ng isang maliit na silungan sa gitna ng ulan, natapos ang gabi na may isang malaking tanong na nakabitin sa hangin. Isang tanong na tila ba walang kasagutan. Ang malamig na simoy ng hangin ngayong Disyembre ay tila bumabalot sa aking buong katawan habang naglalakad ako papunta sa simbahan para sa simbang gabi. Ang mga ilaw na nakasabit sa mga puno ay kumikislap-kislap, ang mga parol ay naglalakbay sa hangin at ang mga tao ay nag-aasam ng simula ng misa. Sa kabila ng kasiglahan ng kapistahan, may kung anong bumabagabag sa aking puso na nagpaparamdam ng lungkot sa kabila ng kasayahan ng kapaligiran. Ako si Mia, isang 23 taong gulang na guro sa isang lokal na paaralan. Ang mga alaala ng nakaraang taon ay muling bumalik sa aking isipan, lalo na ang mga alaala ng nagdaang simbang gabi kung saan nagkita kami ni Jake, ang matalik kong kaibigan simula pagkabata. Noong mga panahong iyon, ang bawat gabi ng simbang gabi ay puno ng saya at tawa.
Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, ang aming pagkakaibigan ay nagkaroon ng lamat. Isang lamat na hindi ko pa rin mawari kung paano nagsimula. Hi Mia! Isang pamilyar na boses ang narinig ko mula sa likuran. Lumingon ako at nakita si Jake, nakangiti ngunit may bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Sa kabila ng aming pagkakabigo ng loob, hindi ko maikakaila na miss ko na Thea. Ang mga alaala ng aming pag-uusap at tawanan ay parang mga bulalakaw na naglalakbay sa madilim na kalangitan ng aking isipan. Hi Jake! Sagot ko, pilit na pinapataas ang tono ng aking boses upang magmukhang masaya. Kamusta? Okay naman. Ikaw, kamusta ka na? Tanong niya habang kami ay naglakad papasok sa simbahan. Habang papalapit kami sa pintuan, hindi ko maiwasang magbalik tanaw sa mga pangyayari mula noong huli kaming nagkita. Ang hindi pagkakaunawaan sa isang simpleng bagay ay lumaki hanggang sa hindi na kami nag-usap ng maayos. Ang mga mensahe ay unti-unting naging formal at ang pag-aalala ay tila nawala. Sa loob ng simbahan, tahimik kaming naupo ni Jake sa isang sulok. Ang mga kandila ay nagsimula ng sindihan at ang pag-awit ng koro ay naghahatid ng kakaibang aliw sa aking puso. Ngunit kahit na ang musika ay puno ng pag-asa, ramdam ko pa rin ang pagkakabigo sa pagitan namin ni Jake. Namiss kita, Mia, biglang sabi ni Jake na ikinagulat ko. Alam ko na may nangyari sa atin pero gusto kong ayusin. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang sinabi niya. Ang bahagi ng aking puso ay nais na maibalik ang dating saya ng aming pagkakaibigan. Ngunit may bahagi ring natatakot na baka hindi na ito maibalik sa dati. Bakit nga ba tayo nagkaganito, Jake? Tanong ko, pilit na hinahanap ang sagot sa kanyang mga mata. Sa totoo lang, hindi ko rin alam. Parang may mga bagay na hindi natin napag-usapan ng maayos. Baka nasaktan kita ng hindi ko namamalayan, sabi niya na tila may sinseridad sa boses. Habang nag-uusap kami, naramdaman ko ang bigat ng mga hindi nasasabi sa pagitan namin. Marami kaming issue na hindi na-address, mga bagay na hindi namin napag-usapan ng harapan. Tila ang malamig na hangin ng gabi ay nagdala ng bagong pag-asa sa aming dalawa. Isang pag-asang maibabalik ang dati naming samahan. Mia, gusto kong malaman mo na mahalaga ka sa akin, hindi lang bilang kaibigan. Biglang bulalas ni Jake na ikinagulat ko. Ang mga salitang iyon ay tila isang bomba na sumabog sa aking isipan. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok sa mga narinig. Ang pagkakaibigan na inakala kong nasira ay may mas malalim palang dahilan. Sa kabila ng aking pagkakabigla, hindi ko maikakaila ang saya at pag-asa na bumabalot sa aking puso. Ngunit sa likod ng mga salitang iyon ay may tanong na bumabagabag sa akin. Jake, paano kung hindi natin ito maayos? Paano kung hindi natin maibalik ang dati? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Baka ito na ang simula ng isang bagong kabanata, Mia. Hindi natin alam, pero kailangan nating subukan. Sagot niya na nagbigay ng liwanag sa aking madilim na pag-aalala. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang liwanag ng pag-asa na bumabalot sa amin. Ang pagkakabigo ng loob ay tila naglalaho sa bawat salita ng pag-unawa at pagmamahal. Ngunit sa kabila ng pag-asa, may isang twist na hindi ko inaasahan. Biglang nagring ang cellphone ni Jake. Tumayo siya at sinagot ito. Ang mukha niya ay nagbago mula sa kasiyahan patungo sa pag-aalala. Hindi ko marinig ang usapan sa telepono, ngunit kitang-kita ko ang biglang pag-iba ng kanyang ekspresyon. Nang ibaba niya ang tawag, lumapit siya sa akin at sa kanyang mga mata ay may bakas ng isang mas malalim na problema. Mia, kailangan ko nang umalis, sabi niya, puno ng urgency sa boses. Bakit? Ano yung nangyari? Tanong ko, naguguluhan at nag-aalala. May emergency sa pamilya, kailangan ko talagang pumunta, sagot niya na nag-iwan sa akin ng maraming tanong at pag-aalala. Habang lumalabas si Jake ng simbahan,
Naramdaman ko ang bigat ng kanyang iniwan. Ang mga tanong at pag-aalala ay nag-iwan ng cliffhanger sa aking puso, isang pangako ng pag-asa na tila naputol sa isang iglap. Ngunit sa kabila ng lahat, alam ko na ang aming kwento ay hindi pa natatapos. Sa ilalim ng mga bituin ng simbang gabi, ang liwanag ng pag-asa ay nananatiling buhay. Ang malamig na simoy ng hangin ng Disyembre ay dumaloy sa paligid habang tinatahak ko ang daan patungo sa simbahan. Ang ilaw ng mga parol ay naglalaro sa aking paningin, tila ba mga bituin na nagbaba sa lupa upang makibahagi sa aming pagdiriwang. Sa kabila ng kasayahan na dala ng Pasko, hindi ko maiwasang maramdaman ang kaba sa aking dibdib. Matagal na rin ang lumipas ng huli kaming nagkita ni Lila, ang matalik kong kaibigan mula pa noong bata kami. Ngayon, sa unang gabi ng simbang gabi, magkikita kami muli. Nang tumapak ako sa loob ng simbahan, bumungad sa akin ang mga pamilyar na mukha. Ngunit hindi ko makita si Lila. Naglakad ako patungo sa isang sulok kung saan madalas kaming umupo tuwing simbang gabi noong mga nakaraang taon. Habang papalapit ako, nakita ko siya. Nakaupo si Lila, nakayuko at tila malalim ang iniisip. Ang kanyang buhok ay nakapusod at ang kanyang mata ay nagliliwanag sa ilalim ng mga ilaw ng simbahan. Lila, tawag ko, puno ng tuwa at pananabik. Napalingon siya sa akin at sa isang iglap, bumalik ang lahat ng alaala ng aming pagkabata. Ang mga tawanan, ang mga lihim, ang mga pangarap na sabay naming binubuo. Ngunit sa kabila ng ngiti na bumungad sa kanyang mukha, may kung anong lungkot akong nababasa sa kanyang mata. Anong nangyari? Tanong ko habang naupo ako sa tabi niya. Ang dami nang nagbago, hindi ba? Sagot ni Lila, pinipilit ng ngumiti. Ang dami kong gustong ikwento sa iyo, pero hindi ko alam kung saan magsisimula. Kahit naramdam ko ang bigat sa kanyang boses, sinubukan kong gawing magaan ang aming pag-uusap. Simulan mo sa simula, biro ko. Alam mo naman, mahilig ako sa mahahabang kwento. Huminga siya ng malalim at nagsimula siyang magkuwento tungkol sa kanyang mga bagong karanasan, mga bagong kaibigan, at ang mga pagsubok na dinaanan niya sa nakaraang taon. Matapos ang ilang minuto, napansin ko ang pagbabago sa tono ng kanyang boses. May halong pag-aalala, may halong pag-aalinlangan. May isang bagay pa, sabi niya, at ramdam ko ang pag-iiba ng hangin sa paligid namin. May isang tao akong nakilala. Bigla akong natigil. Alam kong ito ang bahagi ng kwento na hindi ko inaasahang marinig. Mula pa noong mga bata kami, laging bukas ang aming usapan tungkol sa lahat ng bagay. Pero sa pagkakataong ito, iba ang dating. Sino? Tanong ko, pilit na itinatago ang pag-aalala sa aking boses. Si Miguel, sagot ni Lila habang tinitingnan ang kanyang mga kamay. Naging malapit kami pero hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko para sa kanya. Sa loob-loob ko, may kung anong kirot. Hindi ko alam kung ito ay dahil sa takot na mawala ang pagkakaibigan namin o sa takot na kailangan kong ipagtapat ang matagal ko nang tinatago. Lila, alam mo ba? Nagsimula akong magsalita pero natigil ako nang biglang umalingaw-ngaw ang kampana ng simbahan, hudyat ng pagsisimula ng misa. Ang mga tao ay nagsimulang magsitayo at maglakad patungo sa altar at kami ay naiwan sa aming pwesto, hindi kumikilos. Hindi ko alam kung paano ko itutuloy ang sasabihin ko. Hindi ko alam kung ito ba ang tamang oras, pero sa likod ng aking isip, isang boses ang nagmumungkahi na baka ito na ang pagkakataon ko. Alam mo ba kung bakit hindi kita makalimutan? Tanong ko, pilit na pinapakalma ang tibok ng aking puso. Lila, matagal ko nang gustong sabihin sa'yo na, ngunit bago ko pa man masabi ang lahat, biglang lumapit sa amin si Miguel. Ang kanyang presensya ay tila ba isang malamig na hangin na pumawi sa init ng aking damdamin. Lila, kanina pa kita hinahanap, sabi ni Miguel,
hindi alintana ang pagkagulat ko. Pwede ba kitang makausap? Sa isang iglap, nagkatinginan kami ni Lila. Alam ko kung ano ang nasa isip niya, alam ko kung ano ang nasa puso ko. Pero sa mga sandaling iyon, nagkaroon ng pag-aalinlangan, nagkaroon ng takot. Bago pa man siya sumagot, tumayo si Lila at binitiwan ang kamay ko. Sandali lang, ha? Sabi niya at sumama kay Miguel patungo sa labas ng simbahan. Habang nakatingin ako sa kanilang lumalayo, ramdam ko ang pag-iisa. Ramdam ko ang kawalan. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong ito ang simula ng isang bagong kuwento. Isa na hindi ko alam kung paano magtatapos. At doon, sa loob ng simbahan, naiwan akong nag-iisip. Paano ko maipapahayag ang tunay kong nararamdaman kung ang pagkakataon ay laging nauudlot? Sa kabila ng malamig na hangin ng Disyembre, mainit ang aking pakiramdam habang naglalakad patungo sa simbahan para sa ikalawang gabi ng simbang gabi. Napakaraming alaala ang dumadaloy sa aking isipan, lalo na't ilang taon na rin ang lumipas mula nang huli kaming nagkita ni Marco. Hindi ko maipaliwanag kung bakit tila may kaba sa aking dibdib tuwing naiisip ko siya. Noon pa man, siya na ang naging matalik kong kaibigan. Ngunit may kung anong nararamdaman ako na hindi ko pa rin matukoy hanggang ngayon. Habang papalapit sa simbahan, natatanaw ko na ang mga pailaw at ang mga taong nagkukumpulan sa harap. Dito kami unang nagkita noong nakaraang gabi at hindi ko maiwasang umasa na makikita ko siyang muli. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang pag-asa at takot na tila naglalabas sa aking loob. Hanggang sa, Andrea, ang tawag mula sa aking likuran na agad kong nakilala. Pabilis ang tibok ng puso ko habang unti-unting lumingon upang harapin siya. Naroon si Marco nakangiti, tila walang pinagbago mula sa mga alaala ko. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti ay may kung anong lungkot na hindi ko mawari. Marco, buti naman at nandito ka ulit, ang sabi ko. Pilit na itinatago ang pagkabog ng aking dibdib. Lumapit siya sa akin at kahit sa gitna ng malamig na hangin, ramdam ko ang init ng kanyang presensya. Mabuti na lang at naisipan kong pumunta ulit. Hindi ko akalaing makikita kita rito, sagot niya. Ngunit may kalungkutan sa kanyang tinig na hindi ko mapagtagumpayan. Naglakad kami patungo sa loob ng simbahan, tahimik ngunit puno ng mga hindi nasasabi. Habang nagpe-prepare kami para sa misa, hindi ko maiwasang magtanong. Marco, okay ka lang ba? Parang may bumabagabag sa'yo. Hindi ko alam kung tama ang ginawa kong pag-usisa, ngunit mas mabuting itanong kaysa magkunwari. Napatingin siya sa akin at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Andrea, may kailangan akong sabihin sa'yo. Ang panimula niya. Sa bawat salita, tila may bumibigat sa paligid namin at hindi ko mapigilan ang kaba sa aking dibdib. Marco, ano ba yon? Tanong ko, pilit na sinusubukang alamin kung ano ang bumabagabag sa kanya. Nagkita tayo ulit pero may kailangan akong gawin na maaaring hindi mo magustuhan. Hinang-hina niyang sabi. Alam kong may malalim na dahilan kung bakit nagkaganito. May desisyon akong ginawa na maaaring mag-iba ang lahat. Nagpatuloy kami sa misa, ngunit tila hindi ko na naririnig ang sinasabi ng pare. Ang mga salitang binitiwan ni Marco ay nagsimulang bumuo ng takot at pag-aalala sa aking isipan. Ano ang desisyon na iyon? Bakit hindi niya ako kinonsulta? Ano ang mangyayari sa amin? Pagkatapos ng misa, naglakad kami palabas ng simbahan. Ang malamig na hangin ay tila naging pader sa pagitan naming dalawa. Hindi ko alam kung paano ko siya kakausapin, ngunit alam kong hindi ko siya pwedeng hayaan na umalis nang hindi ko nalalaman ang kanyang iniisip. Marco, anong desisyon ang sinasabi mo? Tanong ko habang naglalakad kami sa ilalim ng mga pailaw. Ang mga ilaw ay tila nagbibigay ng liwanag sa aming sitwasyon, kahit na ang mga salita ni Marco ay nananatiling madilim at puno ng misteryo. Andrea, mag-a-abroad na ako.
Ang sagot niya na tila isang bomba sa aking puso. Isang buwan na lang ang natitira at kailangan ko na talagang pumunta. Ang pamilya ko ang may kailangan sa akin at hindi ko kayang balewalain ito. Bigla kong naramdaman ang pag-ikot ng aking mundo. Hindi ko akalaing sa aming muling pagkikita ay ito ang magiging kahahantungan. Ang saya ng muling pagkikita ay napalitan ng lungkot at pangungulila sa isang bagay na hindi ko kayang pigilan. Marco, bakit hindi mo sinabi agad? Tanong ko, pilit na itinatago ang lungkot at pangungulila sa ilalim ng aking boses. Hindi ko alam kung paano magsisimula, Andrea. Alam kong masakit ito, pero sana maintindihan mo. Sagot niya at sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-aalinlangan at panghihinayang. Lumipas ang ilang sandali na tahimik kami habang naglalakad. Ang mga hakbang namin ay tila nagiging mabagal, puno ng pag-iisip kung paano namin haharapin ang desisyon na ito. Ang simbang gabi na dati ay puno ng pag-asa ay naging lugar ng aming pagkabigo at pag-aalala. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang huling tanong na bumabagabag sa akin. Marco, gusto mo bang ipagpatuloy ang pagkakaibigan natin kahit na nasa malayo ka? Ngumiti siya, bahagyang nagliwanag ang kanyang mga mata. Siyempre, Andrea, hindi ito ang katapusan. Ito ang simula ng bagong yugto para sa ating dalawa. At sa sandaling iyon, kahit na puno ng lungkot ang aming kalagayan, naramdaman ko ang pag-asa. Ngunit hindi ko pa rin maiwasang magtanong sa sarili ko, ano nga ba ang mangyayari sa amin kapag umalis na siya? Sa aming huling hakbang, palabas ng simbahan, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila bumalot sa amin. Ngunit sa kabila nito, ramdam ko ang init ng aming pagkakaibigan. Kahit na nakabitin ang aming mga pusong puno ng pagdududa sa kung ano ang susunod na mangyayari. Sa kabila ng malamig at maulap na gabi, nagdesisyon akong magtungo sa simbahan para sa unang gabi ng simbang gabi. Ang mga ilaw ng parol na nakabitin sa bawat sulok ng simbahan ay tila mga bituin na nagliliwanag sa dilim. Naririnig ko ang tahimik na bulong ng hangin na tila may dalang mga kwento ng nakaraan. Habang naglalakad ako patungo sa pinto ng simbahan, may kung anong bumabagabag sa kalooban ko. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang bumabalot sa akin. Sa loob ng simbahan, nakita ko ang mga tao, pawang abala sa kani-kanilang mundo. Ngunit sa kabila ng dami ng tao, tila may puwang sa aking puso na hindi maabot ng sinuman. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa marating ko ang aking paboritong pwesto sa likod. Doon ko napansin ang isang pamilyar na mukha. Si Daniel, ang matalik kong kaibigan noong aming kabataan. Ngayon, sa paglipas ng mga taon, ang masisiglang mata niya ay tila may bahid ng lungkot. Nagkatinginan kami at sa sandaling iyon, parang bumalik ang lahat ng alaala ng aming kabataan. Daniel, ang tanging nasambit ko habang siya ay nagbigay ng nangiti na puno ng pag-iingat. Anita, sagot niya na may bahid ng pag-aalinlangan sa tinig. Ang tagal na. Umupo siya sa tabi ko at sa kabila ng ingay ng paligid, tila kami lang ang naroroon. Ang mga alaalang iniwan namin sa nakaraan ay nagbabalik habang ang mga ilaw ng parol ay patuloy na nagliliwanag. Bakit ka nandito? Tanong niya na may halong pag-usisa. Kailangan ko ng katahimikan, sagot ko, ngunit alam kong hindi iyon ang buong katotohanan. Sa likod ng mga salita, may bahagi sa akin na umaasang makikita siya muli. Nagpatuloy ang misa, ngunit ang isip ko'y lumilipad sa mga alaala ng aming kabataan. Ang mga tawanan, mga asaran, at ang mga pangarap na sabay naming binuo. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagkahiwalay kami ng landas. Nang matapos ang misa, naglakad kami palabas ng simbahan. Ang malamig na hangin ay tila naglalambing sa amin, na para bang sinasabing may pagkakataon pa ang nakaraan. Naalala mo ba ang mga plano natin? Tanong ko habang naglalakad kami sa tahimik na kalsada. Paano ko makakalimutan?
Sagot niya na may bahid ng pangungulila. Ngunit hindi lahat ng plano ay nagkakatotoo. Napahinto kami sa ilalim ng isang puno at sa sandaling iyon, ramdam ko ang bigat ng mga salitang di na ibabahagi sa loob ng mahabang panahon. Daniel, bakit tayo nagkahiwalay? Tanong ko na matagal ko nang gustong itanong. Hindi siya kaagad sumagot. Sa halip, tinitigan niya ako na para bang sinusukat ang bawat salita. Hindi ko alam, Anita. Siguro masyado tayong nagmadali. O baka naman hindi talaga tayo para sa isa't isa. Ang mga salitang iyon ay bumalot sa akin ng kalungkutan, ngunit may bahagi sa akin na tanggap ito. Ngunit bago pa man ako makasagot, may naramdaman akong kakaiba. Isang pagkilos na hindi ko inaasahan. Hinawakan niya ang kamay ko, isang haplos na puno ng pag-aalala at pangungulila. May isang bagay pa akong hindi nasasabi sa iyo, sabi niya, at sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Anita, mahal kita. Noon pa man, ang kanyang pag-amin ay tila isang mapait na alaala na bumabalik sa akin. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ang puso ko ay tila naglalaban, ang mga pangarap at ang realidad ay hindi magkaayon. Daniel, hindi ko alam. Ang tanging nasambit ko, ngunit bago pa man ako makapagpatuloy, bigla siyang umiwas ng tingin, ang mga mata niya ay puno ng lungkot. Alam ko, sagot niya habang hinuhugot ang kamay niya mula sa pagkakahawak sa akin. Hindi ko dapat sinabi. Patawad, Anita. Sa mga sandaling iyon, ramdam ko ang pag-iisa na bumabalot sa amin. Ang malamig na hangin ay tila nagdudulot ng lamig sa aking puso. Habang naglalakad kami palayo sa simbahan, ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang. Ang mga ilaw ng parol ay patuloy na nagliliwanag, ngunit sa kabila nito, tila may kadilimang bumabalot sa aming dalawa. Sa kabila ng lahat, may bahagi sa akin na umaasa. Umaasa na sa hinaharap, ang mga pusong nagkabiguan ay makakahanap ng tamang landas. Ngunit sa ngayon, kami naglalakad sa magkaibang direksyon, dala ang bigat ng mga salitang hindi na mababawi. Ang pag-ibig na hindi nagkatotoo ay bumabalot sa amin. Ang mga pangarap na hindi natupad ay nananatiling alaala. Ngunit sa mga sandaling iyon, alam ko na ang aming kwento ay hindi pa tapos. Sa likod ng mga pag-aalinlangan, may pag-asa pa rin sa mga susunod na kabanata ng aming buhay. Sa malamig na simoy ng hangin, nakatayo ako sa labas ng simbahan, kasama ang mga taong nag-aabang sa pagsisimula ng simbang gabi. Ang mga ilaw ng parol na nakasabit sa paligid ay tila mga bituing naglalambitin, nagbibigay ng kakaibang init sa pusong nananabik. Habang nakatingin sa mga ito, muling bumalik sa aking alaala ang nakaraan, ang mga alaala ng pagkakaibigan namin ni Clara. Si Clara, ang matalik kong kaibigan mula pa noong kami musmos. Noong nakaraang taon, nagkahiwalay kami ng landas. May mga pangarap kaming nais tuparin at sa pagkakataong iyon, mas pinili namin ang maglakbay sa magkaibang direksyon. Hinayaan naming mangibabaw ang mga pangarap kaysa sa aming pagkakaibigan. Ngunit sa bawat gabi ng Disyembre, sa simbang gabi, umaasa akong magkikita muli kami na parang ang mga ilaw ng parol ay magdadala sa kanya pabalik sa akin. Habang abala ang lahat sa pag-aayos ng mga kandila at pag-aantay sa pagdating ng pari, naramdaman ko ang kakaibang kabog sa aking dibdib. Sa bawat hakbang ng mga tao, umaasa akong makikita ang kanyang pamilyar na mukha. Ang mga ngiti niya, ang tawa, ang mga kwentong walang patid na nagbigay kulay sa aking kabataan. Ngunit sa kabila ng lahat ng pag-asang iyon, nananatiling wala si Clara. Biglang bumuhos ang ulan at ang mga tao ay nagmadaling maghanap ng masisilungan. Nagtagpo ang aming tingin ng isang binata na tila may parehong hinahanap sa kanyang paligid. Sa isang iglap, alam kong hindi siya si Clara, ngunit ang kanyang nangiti ay nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam ng pag-asa. Iyo ba ang payong na ito? Tanong ng binata sa akin.
Napansin ko ang payong na nasa aking tabi, hindi ko alam kung paano ito napunta roon. Hindi ko alam, sagot ko, ngunit agad kong inabot ito sa kanya. Ako nga pala si Marco, pagpapakilala niya habang inaabot ang payong. Mukhang pareho tayong naghahanap ng isang tao. Napangiti ako sa kanya. Ako si Daniel. Oo, naghahanap ako ng kaibigan, si Clara. Matagal na kaming hindi nagkikita. Clara? Tanong ni Marco, tila may kilig sa kanyang tinig. Kilala ko siya. Kasama ko siya sa choir sa simbahan dati. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Para bang ang simbahan ay nagkaroon ng sariling paraan para pagtagpuin kami muli sa pamamagitan ni Marco. Talaga? Alam mo ba kung nasaan siya ngayon? Ngumiti si Marco, ngunit ang kanyang mga mata ay tila may lungkot. Matagal na rin kaming hindi nagkikita. Nagpunta siya sa ibang lugar para tuparin ang kanyang mga pangarap. Pero alam ko, babalik siya. Sa pag-uusap namin ni Marco, naramdaman ko ang kakaibang kinang sa kanyang mga mata na para bang may lihim siyang nais ipabatid. Patuloy kaming nagkwentuhan, nagbahagi ng mga alaala kay Clara. Sa kanyang mga kwento, naramdaman ko ang lalim ng pagmamahal ni Marco sa aking kaibigan. Hindi ko alam, ngunit sa mga sandaling iyon, tila may kakaibang koneksyon kami ni Marco. Isang koneksyon na nag-uugnay sa aming dalawa kay Clara. Sa kabila ng ulan, nagpasya kaming pumasok na sa loob ng simbahan. Dumagsa ang mga tao sa loob at ang boses ng choir ay nagsimula ng umawit ng mga awiting pamasko. Ang tunog ng mga kampana ay tila nag-aanyaya sa pagdating ng isang bagong pag-asa. Habang nakaupo kami ni Marco, muli kong naramdaman ang kabog sa aking dibdib. Sa isang iglap, ang mga ilaw sa loob ng simbahan ay nagbigay liwanag sa lahat ng sulok nito. At sa pagtingin ko sa likuran, nakita ko ang isang pamilyar na mukha, si Clara. Hindi ko akalain na sa kabila ng lahat, sa kabila ng panahong lumipas, ay magkikita kaming muli ni Clara. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit may ngiti sa kanyang labi. Agad akong tumayo, patungo sa kanya, ngunit bigla niyang inabot ang kamay ni Marco. Napatigil ako sa aking paglapit. Sa sandaling iyon, naisip ko kung ano ba talaga ang naging papel ni Marco sa buhay ni Clara. Ang kanyang mga mata ay nagbigay sa akin ng kasagutan. Si Marco ang naging sandigan ni Clara sa panahong kami hindi magkasama. Hindi ko alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Ang mga alaala ng nakaraan ay tila biglang naglaho at ang kasalukuyan ay nagbigay ng bagong hamon. Sa likod ng mga ilaw ng simbahan, sa likod ng awitin ng choir, alam ko na ang aming pagkikita ay may kasamang bagong yugto. Isang yugto na puno ng pag-aalinlangan at pag-asa. At sa sandaling iyon, naisip ko na ang simbang gabi ay hindi lamang tungkol sa pagdating ng liwanag. Ito rin ay tungkol sa pagdating ng mga bagong simula. Sa kabila ng lahat ng pagkabigo ng loob, ang pag-asa ay laging nandiyan, umaantabay sa tamang pagkakataon. Sa malamig na simoy ng hangin ng Disyembre, habang ang mga bituin ay kumikislap sa madilim na kalangitan, naramdaman ko ang kakaibang pagkabalisa sa aking dibdib. Ilang taon na rin ang lumipas simula nang huli kaming nagkita ni Luis. Noon ay sabik kaming magkasama sa simbang gabi, sabay na maglalakad mula sa aming tahanan patungo sa simbahan, humahagikik sa mga simpleng kalokohan habang naglalakad sa madilim na kalsada. Ngunit ngayong gabi, ibang-iba ang pakiramdam. Habang ang mga parol ay naglalaban-laban sa kanilang makulay na liwanag at ang mga awit ng Pasko ay lumalaganap sa hangin, naisip ko ang nakaraan. Wala na ang mga araw na puno ng tawanan. Ang mga alaala ng aming pagkakaibigan ay tila naglaho, kasabay ng mga pangarap na sabay naming binuo. Nang una kong makita si Luis sa gilid ng simbahan, tila bumalik sa akin ang lahat. Ang init ng kanyang ngiti, ang ningning ng kanyang mga mata. Ngunit may kung anong malamig sa kanyang pagtingin ngayon, isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Lumapit siya sa akin at sa kanyang boses na halos hindi mapakinggan, binati niya ako.
Kamusta, Mia? Tanong niya, malumanay ngunit may halong pag-aalinlangan. Okay naman, sagot ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Ikaw, Luis, kumusta ang mga bagay-bagay? Ngunit parang may harang sa pagitan namin, isang pader na binuo ng mga taon ng pagkakawalay. Hindi ko alam kung paano kami nagsimula sa ganito. Paano nagbago ang lahat ng hindi namin namamalayan. Habang naglalakad kami papasok ng simbahan, tila may bigat sa bawat hakbang ko. Sa loob, ang malamlam na liwanag ng mga kandila ay nagbigay ng kakaibang init. Sa harap ng altar, naramdaman ko ang pag-aalinlangan sa aming dalawa. Ano nga ba ang nangyari? Paano kami nagkahiwalay sa kabila ng pangakong hindi kami mag-iiwanan? Bago magsimula ang misa, nagkaroon kami ng pagkakataong mag-usap. Sa isang tabi ng simbahan, kung saan hindi kami maririnig ng iba, nagtanong si Luis, Mia, naisip mo na ba kung bakit ganito tayo ngayon? Tumango ako, bagamat hindi madali para sa akin. Luis, hindi ko alam. Parang bigla na lang tayong nagkahiwalay, na para bang may malaking agwat na hindi natin napansin. Napabuntong hininga siya. Alam mo, sa totoo lang, may isang bagay na matagal ko nang gustong sabihin sa'yo. Napatitig ako sa kanya, naghihintay sa susunod niyang sasabihin. Sa kabila ng lahat, umaasa akong maibalik ang dati naming samahan. May naramdaman ako para sa iyo noon, Mia. Pag-amin niya, ang kanyang mga mata ay naglalabas sa pagitan ng kaba at pag-asa. Akala ko, akala ko pareho tayo. Ang puso ko'y tila nagtatalon, ngunit hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Sa kabila ng lahat ng tamis ng kanyang mga salita, may isang bahagi ng aking sarili na nag-aalinlangan. Bakit ngayon niya ito sinasabi? Pero at the same time natakot ako, patuloy niya. Natakot akong masaktan, kaya siguro nagdesisyon akong lumayo kahit hindi ko gusto. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking isip. Sa kabila ng pag-amin, naramdaman ko ang kirot ng pagkabigo. Sa kanya, sa akin, sa lahat ng hindi nasabi at hindi nagawa. Sa kabila ng lahat ng taon, ngayon ko lang naintindihan ang dahilan ng kanyang paglayo. Ngunit bago ko pa man masabi ang aking nararamdaman, isang tawag ang dumating. Ang kanyang telepono ay nagring at sa kanyang mukha ay bumakas ang pag-aalala. Kailangan ko nang umalis, Mia, pasensya ka na. Naiwan akong nakatayo. Ang mga tanong ay bumabalot sa aking isipan. Ano ang nangyari sa amin? Ano ang mangyayari ngayon? Habang naglalakad siya palayo, ramdam ko na may isang bagay na hindi pa tapos. Ang kanyang mga hakbang ay nag-iwan ng tanong sa aking puso. Ito na ba ang katapusan? O simula ng isang bagong kabanata? Habang naglalakad ako palabas ng simbahan, ang malamig na hangin ay muling bumalot sa akin. Ngunit sa kabila ng lahat ng pag-aalinlangan, isang pag-asa ang sumibol sa aking dibdib. Marahil sa kabila ng aming pagkabigo, may pagkakataon pa para sa amin. Marahil ang simbang gabi ay hindi lamang isang pagkakataon para magbalik tanaw, kundi isang paanyaya para sa bagong simula. Sa huli, ang hindi inaasahang pag-uusap na iyon ay nag-iwan ng tanong sa aking puso. Ano nga ba ang susunod para sa amin ni Luis? Sa kabila ng malamig na hangin ng Disyembre, alam kong hindi pa ito ang katapusan. Habang naglalakad ako papunta sa simbahan para sa ikatlong gabi ng simbang gabi, hindi ko maiwasang magmuni-muni. Ang lamig ng simoy ng hangin ay tila bumabalot sa akin ng mga alaala ng nakaraan. Matagal-tagal na rin nang huli kaming magkita ni Marco, ang matalik kong kaibigan mula pagkabata. Ngunit ngayong holiday season, nagkausap kami muli sa social media at nagkasundong magkita sa simbahan. Pagkarating ko, agad kong naramdaman ang sigla ng paligid. Ang mga parol na nakasabit sa paligid ng simbahan ay tila mga bituin na nagliliwanag sa gabi. Ang mga tao'y abala sa kani-kanilang kwentuhan, ngunit ako'y nakapako ang tingin sa pinto
umaasang darating si Marco. Hindi nagtagal, nakita ko siyang paparating. Nakasuot siya ng isang navy blue na jacket at ang kanyang ngiti ay tila hindi nagbago mula noong huli kaming nagkita. "Andrea!" tawag niya habang papalapit sa akin. Hindi ko mapigilan ng mangumiti. Ang saya nang makita ang kaibigan na matagal ko nang hindi nakakasama. "Marco, ang tagal natin hindi nagkita." Sabi ko sabay yakap sa kanya. Parang walang nagbago. Ngunit alam kong marami na ang nangyari sa aming mga buhay. Habang nagsisimula ang misa, magkatabi kaming naupo sa isang gilid. Ang bawat sermon at kanta ay tila may bagong kahulugan sa aming dalawa. Marahil dahil na rin sa aming mga pinagdaraanan. Napag-usapan namin ang aming mga buhay, mga pangarap, at mga kabiguan habang nasa loob ng simbahan. Ngunit sa bawat kwento, naroon ang hindi maipaliwanag na lungkot sa aming mga mata. Pagkatapos ng misa, naglakad-lakad kami sa paligid ng plaza. Masaya ang paligid. May mga nagtitinda ng puto bumbong at bibingka at ang mga ilaw ng Pasko ay nagbibigay ng kakaibang aliwala sa gabi. Ngunit sa kabila ng kasiyahan, naramdaman kong may gustong sabihin si Marco. "Andrea, may kailangan akong sabihin sa'yo," aniya habang tumigil kami sa harap ng isang malaking parol. "Ano yon, Marco?" Tanong ko, pilit na itinatago ang kaba sa aking dibdib. Bago pa tayo nagkausap ulit, may isang bagay na matagal ko nang gustong malaman mo. Simula niya, tila alanganing bigkasin ng mga salita. "Anong bagay iyon?" Tanong ko, naguguluhan, ngunit puno ng pag-asam sa kanyang isasagot. "Andrea, matagal na kitang gusto," sabi niya, ang kanyang mga matay tila nangingislap sa pag-asang hindi ko mawari. "Noon pa mang mga bata tayo, pero natakot akong masira ang pagkakaibigan natin." Nabigla ako sa kanyang sinabi. Hindi ko inaasahan na may ganitong nararamdaman si Marco para sa akin. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang kanyang pag-amin. Matagal ko nang itinuring si Marco bilang isang napakahalagang kaibigan. Ngunit hindi ko kailanman naisip na may higit pa doon. "Marco, hindi ko alam," sabi ko. Pilit na inaanalisa ang aking nararamdaman. Napakahalaga ng pagkakaibigan natin sa akin. Ngumiti siya, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. "Alam ko, Andrea, at kung iyon lang ang kaya mong maibigay, tatanggapin ko. Pero hindi ko kayang itago pa ito. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Ang tanging alam ko lang ay ayokong masira ang pagkakaibigan namin dahil dito." Nagpatuloy kami sa paglalakad, tahimik na inaasahang mawawala ang bigat sa aming mga dibdib sa paglipas ng gabi. Habang papauwi na kami, biglang dumilim ang paligid. Nag-brown out at ang tanging liwanag ay mula sa mga kandila ng mga nagtitinda sa gilid ng kalsada. Tumigil kami sa aming paglalakad at napatingin sa isa't isa. Siguro, tanda ito na kailangan nating maniwala sa liwanag kahit sa gitna ng kadiliman, sabi ni Marco. Sinusubukang gawing magaan ang sitwasyon. Ngumiti ako kahit papuno ng pag-aalala ang aking puso. "Oo nga, Marco, kahit anong mangyari, nandito lang ako bilang kaibigan mo." Ngunit habang sinasabi ko ito, isang bahagi ng aking dibdib ang nagtatanong, totoo bang hanggang kaibigan lang? Ngunit kailangan kong itago ito para sa aming dalawa. Habang naglalakad kami sa madilim na kalsada, may naramdaman akong kakaiba. Maya-maya pa, narinig ko ang isang pamilyar na boses mula sa likod. "Andy, ikaw ba yan?" Nang lingunin ko ang pinagmumulan ng boses, nakita ko si Jake, ang dati kong kasintahan na matagal ko nang hindi nakikita. Nakatayo siya roon, may dala-dalang regalo at may mga matang tila puno ng pag-asa at pangungulila. Hindi ko alam kung anong mararamdaman. Sa isang banda, narito si Marco, ang matalik kong kaibigan na umamin ng kanyang nararamdaman. Sa kabilang banda, naririto si Jake, ang taong minsang naging bahagi ng aking puso. Sa gitna ng kadilimang ito, hindi ko malaman kung aling liwanag ang susundan ko.